jet. Tanginan yan. Ang tindi ng congressman na yan, oh. Ang daming pera, bumaba sa probinsya niya, tapos kung ano-anong pinagbibili. Di umano O kasi may mga nagsabi, may bumili daw. Di ba? May bumili daw ng ano niya, may sinasabi yung mga nakikita nating ano. Sino ba to? Yung si dating Comelec N-Bank chairman. Yun yung tumakbo sa yung PWD party list, si Guanzon. Galit na galit si Guanzon. Pucha yan, talaga naman. Ibinisto niya, bumili daw ng chopper at saka ng jet. Pero ito, tingnan ninyo, ano sasakyan ni PRD? Meron ba siyang Mercedes-Benz? Rowena Guanzon yun. Meron ba siyang Mercedes? Meron ba siyang Escalade? Putang ina yan. Samantalang to si Abante, pastor lang ng iilan lang yata yung membro ni Abante, 5. Tangina, puro kamag-anak niya pa. Tapos ang yaman-yaman niya, meron pa siyang Escalade na na bulletproof. Ang 10 milyon, 11 milyon na yung bulletproof so yung bulletproof niya ganun kamahal. Yung kotse, gano'ng kamahal? Mga 6, 7, 8 million? 8 million plus 10, 18 million sasakyan lang. Saan ka makakita ng pastor tapos bulletproof yung sasakyan? Tanga, pagka kinuha ka ni Satanas, kahit naka-bulletproof ka, hindi ka makakatakas. Pero ito si PRD, simple lang yan. Ganyan lang yan. Tinan nyo yung mga suot. Yung mga suot, parang 300 sa Baclaran pakinggan natin, panoorin natin itong pagbisita ni PRD sa kanyang yumaong ina dyan sa Davao. PRD, ikaw ba nagpa-change oil ka na nung sasakyan? Ang lakas nung tunog ng makina, parang truck. PRD, siguro ginastos mo pa masahe. Papunta ng Senado yung pang-change oil noong sasakyan mo. Ang ingay, pucha, parang kuliglig. Sabi ni Escape Josephine, 18 million ang bulletproof. Hindi, 11 million. 10 hanggang 11 million lang yan. Alam mo kung bakit? Pinabulletproof ko yung motor ko. Kakapabulletproof ko lang nung motor ko para pag binaril yung motor ko, hindi tatabla ng bala. Sige, diretso. Atang si mga. Ang lakas ng PRD. Padalang kita PRD ng ng langis. Palitan mo yung langis nung sasakyan Tangina, bulok-bulok na yan Ibang klase talaga to si PRRD Ito ang talagang presidente na alam mo hindi nagnakaw. Kahit man lang change oil nung sasakyan niya, hindi man nila magawa. Visit kasi itong Senado, pinatawag-tawag pa. Yan tuloy, nagastos yung pera. Ang layo na ni PRD, naririnig pa yung makina. Huy, patayin mo na yung makina. Hindi ko na pwedeng patayin to, baka hindi na mag-start. PRD, anong makina nung sasakyan mo? Rusi. Baka Rusi yan Ang lakas Ay, sus! Ito naman si HOF Palco. Patayin ang mga inosente.
Yan dapat ang tama. Basta may mapatay lang sa drug on war. Anak ng tinapay talaga itong mga dilawang tae tsaka mga loyalistang tanga na to. Ano ba yan? Magtutrol lang, bobo pa. Ano yan? Patay mga inosente. Ba't buhay ka pa? Ano yan? Di ka inosente? Hoy! Hof Palko! Putang ina, saan ka ba nag-aaral? Ha? Nag-aaral ka ba? Ano ba ka? Grade 2 na lang. Nahirapan ka pa, ha? Mag-message ka nga sa akin. Bibigyan kita pang tuition fee. Babalik kita sa kinder, ha? Ang inan to. Nang tutrol na kayo, ang bobo-bobo nyo pa para kay si Rizal Tiberos. Pati isang taong bata ng laban. Isang taong gulang ng laban. Ang inan niya. Parang tanga. Oh, sino ano? Sabi yo, haha, ugali ng mga ka-Duterte talaga. Ano na naman ang ugali namin? Ano na naman? Kayo na naman ang mababait. Gago, baka kunin ka ni Lord. HOF Palko. Baka sobrang bait mo, kunin ka ni Lord mamaya na. Ay, nagawa-gawa rin ng konting kasalanan. Grabe ka naman, ayaw yata mapansin ng kamali. Utang ina mo, ano ngang mali? Kung may mali, ayan o, nakakapunta pa sa sementeryo. HOF Palko. Kupal. HOF Kupal. Tingnan mo, kung may mali yan, pinakulong nyo na. Putang ina ninyo. Mas marami pa kayong hal-hal. Mas marami pa kayong bintang. Puking ang ina nyo. Si Ontibe, si Dilima nga, putragis yan eh. Lahat na nga ng driver, naging boyfriend niya na, kakahanap niya ng kaso kay Duterte. Hindi nga niya maipakulong eh. Tanginan nyo, hindi pa kayo magsihinto. Putang ina nyo talaga kayong mga dilawang tae tsaka mga loyalista nga kayo. Kakanood nyo yan kay Jaret eh. Kakanood nyo kay Jaret tsaka dun sa mga putang ina mga bobong mga vlogger nila. Ayan, kakanood nyo dyan. Putang ina ninyo, tinan ninyo. Para na kayong mga taho. Yung mga utak nyo parang mga taho na. Kung ito may kasalanan, kami na nga nagsasabi. Siya na nga din ang nagsabi. Putang ina, ipakulong nyo na ako. Ang dami-dami nyong problema sa akin. Ang dami nyong question. Ang dami ko nang inamin. Isang linggo na nakakaraan. Puta ina, wala pa rin akong kaso. Oy, HOF Kupal. Bumalik ka muna sa sa sinapupunan ng nanay mo. Baka kulang ka sa buwan. Baka 2 buwan pa lang nilabas ka na. Ang likot-likot mo. Palagay ko para ma-develop ang utak mo, mga 4 na taong ka sa tiyan nanay mo dapat. 4 na taon, kulang ang 9 na buwan sa'yo. Bumalik ka muna sa sa matris ng nanay mo, tas matulog ka rin mga 4 na taon. Paglabas mo, ayan na, baka fully developed na yung utak mo. Pag fully developed na yan, ayan, pwede ka nang mang-troll. Ang ina nyo. Ang hilig yung mang-troll eh. Hindi pa kayo tuli. Sige, diretso. Alam mo, gusto ko yan eh. Pagka nakikita nila, pagka yung nauurat sila. Puta, ibig sabihin, pag nauurat sila, ibig sabihin talaga naman, konti na lang, mamamatay na yung mga yan. Malay mo, mga 2 ugat yung sumabog sa mga ulo nila habang pinapakita natin si PRD, diba di nabawasan tayo ng mga tulonggis sa Pilipinas. 4 na taon magbuntis ang mga halimaw. Oo. 4 days. Hello, Nobel Tulyaw, how are you? Oy, see you soon ha. It's almost, I'm almost there. I'm coming. Ganun. I'm almost there. Kaya kayo mga troll, galing-galingan nyo ha. Wag kayong mga tanga ha. Bawal dito tanga. Bawal dito members na tanga. Bawal lalo dito yung mga troll na tanga. Sige, pasok.
Pucha, ganyan ka-rockstar si PRD. O, pati pagbisita niya sa Puntod, binalita ng TV5, di ba? Ano naman naisip mo, Anharut? I'm coming to the America. Ano may iniisip mo? Bastos ka talaga. Diba? Saan ka naman makakita ng ganyan? Saan ka makakita ng galit na galit ka na pero dino-document mo pa? Sabi ko nga sa inyo, dito mo talaga makikita na iba ang mga Duterte. Kung ang mga Duterte laos na, kung ang mga Duterte katulad nung sinasabi ng mga vloggers ni Bongbong Marcos na mga putang ina kulang sa buwan at mga putok sa buho. Kung ikaw ay kung makikinig ka sa kanila, na laos na daw ito, saan ka makakita ng laos? May laos bang pupunta ka lang sa sementeryo walang nagsasalita, nakatutok lang sa iyo yung camera na ganyan? I-comment nyo dyan, kayo ba ay naniniwala na laos na si PRD? Alam niyo ba nagpunta ako ng probinsya? Punta ako ng probinsya, no? Siyempre, alam mo naman, ang Pangasinan, La Union, Ilocos, ayan, mga probinsya na yan, solid yan. Marcos mga yan. Solid yan, Marcos ang mga yan. Nung nagpunta ako, syempre, alam nila na nagko-content tayo. Pucha, alam mo ba na lahat sila, sinasabi nila, grabe si Duterte, no? Grabe yung matanda na yun. Talagang pinaulanan sila ng mura. Ang tapang talaga nung matanda na yun. Lahat sila, bilib na bilib kay Duterte. Ito mga to, non-political to, mga magsasaka to, ha? Mga magsasaka to, tapos sinabi pa nga niyan sa akin nung chewing ko. Alam mo ba, si BBM, namigay ng tig sa 10,000 sa mga magsasaka dito. Ay, ang daming tao. Sobrang daming tao nagpunta. Nakakuha ka? Hindi. Tangina, 5 lang binigyan. Walang hiya na yan. Pero sa totoo lang, sa probinsya namin, ang lakas talaga ni Bongbong doon. Pero unti-unti, na sila. Nagigising na sila sa katotohanan. Kasi, gulat sila Sabi nila, matindi, no? Hindi nila napakulong. Makukulong kaya yun? Ang daming sinabi, ang dami daw niyang pinatay Sabi ko, baka makulong na yung bukas. Sa Lunes. Sabi ko, baka talagang sikat na sikat si Duterte. Kahit na yung mga mahina ang signal dun. Halos nakakapanood lang sila sa TV. Pero isa pa rin ang sinasabi nila. Isa lang ang tanong ko Sabi ko, yung dating mga addict dito, naubos ba? Ang dami na naman. Andiyan dyan na naman, yung anak ni Mitring, yung anak ni Perdi. Nandiyan dyan na naman, umalis na yung dito, nandito na naman. Ang payat na naman. Sabi ni Anharot, wala na, dismayado na rin mga BBM dun sa amin. Ano pa din, kumbaga, doon ko lang din na-realize na ang laki rin talaga nung impact nung ginagawa nilang pagbibigay ng ayuda dahil doon sa mga wala namang pakialam sa politika, yung hindi naman pinag-aaralan yung mga senatoriable, sila Inday Sara, yung mga Duterte. Yung focus lang sila sa kanilang ginagawa, magtanim, mag-araro, yung parang wala na silang panahon para sa politika sa buhay nila. Alam mo, kaya magaling din talaga sila Bongbong tsaka si Romualdez Ang napapansin nyo, nagbibigay sila hindi dito sa Metro Manila. Nagbibigay sila sa mga probinsya. Kasi yun yung nila yun talaga yung gusto nilang mangyari. Etong mga nandirito sa probinsya na to, hindi to masyadong mga nakakanood ng mga YouTube.
Tapos meron tong TV pero walang cable. So ang napapanood nito, ano lang, GMA tsaka TV5. So dito tayo mamigay ng ayuda. Oo, kasi para maisip nila na tayo pinakamagaling. Kasi ganun talaga yung mga mahihirap. Alam mo yung ano talaga, yung recipe ng pangbubudol. Butang ina na master talaga ng magpinsang abnoy na yan. Sabi pa nga nung mga tao doon sa probinsya namin nung pag kaya nanalo kaya si Inday Sara, matutuloy pa kaya yung ayuda? Putang ina, nalungkot ako noon. Oo, nalungkot ako. Pagod na ako. Pagod na ako magpaliwanag. Sabi mo, isang buong maghapon, nilalapitan ako, tapos nagtatanong sa politika. Para akong ano dun. Si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Si Pastor Apollo, tatakbo Kibuloy. Tatakbo ba? Paano tatakbo yun? Nakakulong. As in talagang sabi ko, mga mangmang talaga. Hindi naman siguro mangmang na tanga, ha? Pero wala silang alam kasi hindi sila interesado. O kaya sabi ko, ikaw hindi ka na makakatikim sa akin ng 4 kantos, ha? Pag di mo binoto si Pastor Kibuloy, ha? Si Pastor Kibuloy, boboto mo yung senador, ha? O kaya doon ko na-realize na talagang importante pala talaga na nakakausap natin sila. Kasi yung araw na yun, ang dami kong na bago isip. Ang dami kong nakausap, ang dami kong nakumbinse. Pero alam mo ilan yung ilan yung mga residente ng barangay namin. Mantakin mo, at least siguro mga 90% nung nung barangay namin, walang alam sa politika. Kaya doon mabilis magkakaano. Kaya doon doon nakakapagbili ng boto yung mga congressman. Yung mga ayan sila tambaluslos. Kasi nga pag tumanggap sa iyo yun, maaalala ka na noon. So pag tumakbo ka, ay binigyan ako nito ng 10,000 dati. Yun ang estado ng Pilipinas. Nakakalungkot pero we really need to work harder para mas lalo nating maparating sa mga kababayan natin yung mga totoong nangyayari sa gobyerno. Kailangan nating iparating yun sa kanila, lalong-lalo na doon sa mga hindi interesado sa politika. Kayo, kung may mga kamag-anak kayo, kaya nga yun ang sinasabi namin lagi. Pag may kamag-anak kayo, at kayo ay may mga OFW ka, di ka makakaboto, may kamag-anak ka, try to educate, kung may mga GC kayo, try to educate your relatives regarding sa estado ng buhay ng Pilipinas and regarding dun sa mga tao na may malaking posibilidad na maging mga matitinong mga senador at congressman. Kaya yun ang natin, yun ang gawin nating assignment. Hindi, totoo lang. Kaming mga vlogger, as much as we can, itatry namin na ipaliwanag sa mga kababayan natin lahat, with all our hearts, with all our time and effort, gagawin namin yung trabaho namin. Pero kung hindi nyo gagawin yung trabaho ninyo, mag-like, mag-share, at least man lang makausap inyong mga kakilala ninyo na walang interes sa politika, sabihan nyo sa kanila na kailangan magkaroon kayo ng interes sa politika kasi future ng bayan natin, ninyo, ng mga magiging anak ninyo, yung at stake ngayon.